sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Panginoon, anak ni Juan at kapatid ni Andres, ay mula sa Bethsaida. Isa siyang Diyos na buhay at tumawag sa kanyang Pedro. Pedro at nangingisdang kasama ng huli. Natulog ng tabo at kanyang paghihirap sa Getsemani, kung saan ipinalangin ni siya ay namatay na martir sa pamamagitan ng pagkapako. Santo Tomas, tinawag na Dinos, na ang ibig sa iniwan niya ang kanyang gawain bilang maniningil ng buwis sa Capernaum. Binirang siyang maging kabilang sa labing Panginoon. Tiago, anak ni Alfeo. Mula siya sa Nazareth at pinaniniwala ang kamag-anak. Siya ay naging kasama ng mga alagad sa buong panahong kasama sila ng Panginoong Jesus. Nazareth sa Galilea, sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niya ang paglilinis ni Jesus sa templo. Dapat siyang ipapatay ng mga punong tali, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng babaeng Samaritana. Pagkatapos ng Paskwa, si Jesus at ang mga alagad niya ay dumaan sa Samaria pauwi sa Galilea, malapit sa lungsod ng Sicar. Puminto si Jesus sa lugar. Itong berko na patigil mo totoo sa kalisipon Pariseo, pinaghanap naman dito ng isang babaeng tao ng oras. Madamo sa damong iyon, kaya umupo ang mga tao na ang dami ay humiling kumulang sa 5,000. Inuha ni Jesus ang mga tinapay. Nang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputihan ng kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon. Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ng kawalan sapagkat para sa mga nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Piniutos niya, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Pero inalis pa rin nila ang bato para nalangin si Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalutan pa ng tela. Sinabi ni Jesus, kalaganin niya siya at nang makalakad siya. Ang pamamaalam ni Jesus, tumatangis kapwa na ubunto-buntong hinga. Dibdib ay kakabakaba at nagpaalam pagdaka si Jesus. Ang laman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagbuhay. Ngunit ito'y ligid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Ang pagtatatag ng banal na Eucharistia sa huling hapunan. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostol. Kaya nang sila'y magkakapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad,
Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak. Kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. Pinatulan siya ng panalapastangan sa pangalan ng Diyos dahil sinabi niya na siya'y anak ng Diyos. Ang pagharap ng saserdote na si Caiphas. Doon ay nagtatipon ng mga eskriba at ang matatanda. Samantala, ang mga punong saserdote at kung Pensamento, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyon, sagot ni Pedro. Siya naman Senyor Jesus, binakip si Jesus ng mga sundalo at dinala siya kay Pilato. Itinali siya sa halip. ang bakas ng sukila na himatay alipat sa hahalang na pahinga ng antang laking dalita. Ano lang makakawasa, nakabagong nangingaga. Isang tangkay ng tambo, siya'y niluhod-luhuran nila at pinagyan ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Na nakaupo sa isang silya, nakahubad at may tapis sa baywang. Nakatukod ang kanyang kanang kamay sa kanyang pisngi. Araw noon, paghahanda sa Paskwa at mag-aalas pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus at Sebon. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, nilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa Ang pagkakatol ni Pilato ay Jesus. Ang mga tao naman ay nagkayat ng mga puno. Tinanong ng gobernador. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Patungo sa kanyang kamatayan at ito naman ang bilang ng balita. sa larawan ni Maria ng Ignatius. Ang ibig sabihin ng abertura ay kalungkutan o kapaitan ng loob. Dahilan Ang naiwang larawan ang siyang pinakamabisang daan upang makita ang mukha ng Diyos dito sa mundo. Sa mga mukhang napinsala na sobrang pighati, katawanin naglulumo, nanginginig na totoo, eksaktong mga totoo. Sa iyo po'y napasubaso ang lumong nakatayo. Hinablot ng mga labastangang awan ng kanyang kulit-kulit at maruming damit. na ang pananakop sa sala. Sa lupa nilang talagang binubaran kapag daka niyo ang mga kalangalan. At dito, nang sa paghubad, sahol ang ginamitan. Ang dugo ay nalalakaw. Itong kordero ng kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hiniyan ng Diyos. Ang pagtitika ng mabuting magnanakaw. Pinilihan siya ng isa sa mga salarin na kapiting at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ang nagpagaling sa kanyang mata at nagpabago sa kanyang
ang pagtatanghal kay Jesus mula Sa umpisa, yung umpisa pa lang. Talong ang kanyang kandungan at yakap ng mga bisig. Buong dekada niya itong binigyan ng galang. Virgen de Angostia, tinuturoan tayo ng patuloy ito ng awan ng kanyang malaya ang katatapos ng pasyon. Niya sa buong may kapal. at pinaglulusaan ang kamatayan ng kanyang anak na Ay sinadulong siya ng sa kanyang awa sa ay Santa Maria Cleofe. San Nicodemo, isa siyang Pariseo at pinuno. San Jose ng Arimatea, kasama ni Nicodemo, kinuha niya ang bangkay ni Jesus pagkababa mula sa krus. Isa siyang mabuti at matuwid na tao at alagad ng Panginoon na kabilang sa mga naghihintay sa harian ng Diyos. Santa Maria at ina ni Juan Marcos, handa ng huling hapunan ni Jesus at siya rin Kawangan de Cusa, siya ang may bahay ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. pangalan ni Susana sa banal ng sulatan. Katulad ni Santa Juana de Cusa, ginustusan niya mula sa sarili niyang ari-arian ang mga Santa Maria ng Betan, samantalang si Marta ay abala sa kanyang pag-aasikaso kay kapatid at tumangis siya nang mamatay si Lazaro bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang ito, nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos. sila ay mga malapit na kaibigan ni Jesus. Nang mamatay si Lazaro, sinalubong niya si Jesus ang nagpahayag ng Maria Jacobe, siya ay ina ni Santiago ang bata, kasama ni Santa Maria Salome at Santa Maria magkabuhay ng Panginoon. isa siya sa mga butihing babaeng naglingkod at tumulong kay Jesus at sa kanyang mga apostol. Santa Maria Magdalena. Mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon. Yun ang unang nakakita sa tagapagligtas na muling nabuhay ng mga apostol. Santa Maria Sunod tayo Magdalena. para mag-flex tayo Kasama ang kapatid niyang si Santiago. Santa Maria, inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa. Si Maria ang inang nagdadalamhati, ang imahen ng inang Maria na nagluluksa para sa kanyang anak. Kita sa kanyang puso ang 7 balaraw na tanda ng kanyang mga naging paghihirap, kasama na dito ang kamatayan ni Jesus. Gaya ng ipinahayag ni Simeon kay Maria noong dalhin nila si Jesus sa templo, tandaan mo
ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda na mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Santa Maria, Inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Inaanyayahan ko ang lahat na sumama at mataimtim na manalangin sa prosesyon.